Simula umano ng mas matinding bangayan sa pagitan ng mga top political dynasties sa bansa, ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte sa National Security Council, SC. Sinabi ito ni House Deputy Minority Leader Franz Castro bilang reaksyon sa inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa reorganisasyon ng NSC, kung saan tinanggal na miyembro si VP Sara dahil sa wala umanong halaga ang posisyon nito sa mga responsibilities ng konseho. Una rito, ipinaliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang kautusan ni Marcos ay may layunin na magkaroon ng streamlining sa membership ng NSC. Ayon sa kanya, sa ngayon ang VP ay itinuturing na hindi mahalaga sa responsibilities sa membership ng NSC. Iginiit din niya na ang executive order ay magbibigay ng kapangyarihan sa presidente na magdagdag ng mga kailangan ng mga miyembro o advisors. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating mga presidente bilang miyembro, dati po kasi yan, sa National Security Council, kasama ang Vice President, kasama ang mga dating presidente. Pati po nung panahon ni President Duterte, no, si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council naman talaga dapat, walang politika-politika dyan. No? Pero ngayon, tinanggal nila, obviously, ang kadahilanan, ayaw nilang maupo ron si VP Sara at ang kanyang alyado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon, seguridad ng Marcos regime at yung posibilidad na dapat palitan ng tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, matapos kong pakainin din ang mga senatong, ay nako, bubuyuin ko ang Marcos Jr. Magmarsyalo ka kaya? Sabihin natin na talagang meron talagang magtatangka na buwagin ang iyong gobyerno, patalsikin ang iyong gobyerno, magmarsyalo tayo darang hindi matuloy ang rally na yan. Well, dito naman sa House of Representatives, pag ginusto, no, ng litrato ay mabilis yan na matatapos. Now we have less than a month bago mag-campaign period para sa senatorial, no, para sa national position. Kaya tingin ko enough naman yung time, no, kung sasubmit ito by Monday, Tuesday, pwede itong or sa 13, no, January 13 pagbukas ng Kongreso, pwede itong maibaba agad sa justice at ma-consolidate. And then kapag nakuha naman na noong consolidated yung 110 or 1/3 noong bilang ng mga House of Representative members, ay pwede naman na itong ituloy sa Senado. Another question po, may mga pulong na po ba o mga pagpupulong na ba kayo dyan sa Kamara para mapabilis ang mga proseso sa mga pending issues? Yes, so kahapon nga na-float ko na yan, no, na kami ay nagre-request or sana magpulong yung lahat ng mga endorsers at saka mga complainants. Kung may pang-apat pa sa Monday, no, isama na natin sila para isang lang kami, no, isang aksyon, isang effort lang. Kasi parang hindi gumagalaw ang Kongreso or sinasabi natin din na parang matamlay ang executive, pero hindi naman na inulit ni Presidente Marcos, no, yung sinabi niya na pagpipigil dito sa impeachment kay VP Sara. So hopefully, no, bago ito kasi may mga ongoing na mga meeting kami sa Makabayan, mga multisectoral groups. I-reach out namin yung mga complainants din, ng ibang mga complaint, para magkatulungan kami. Isang push, isang effort para magbubunga din ito ng malakihang mobilization within this month para ma-push ang Marcos administration na hayaan ang House of Representatives, no, ang Kongreso na gawin yung kanilang mandato tungkol dito sa
impeachment complaint. Quadcom, itong good government, at ito nga yung Quinta Committee tungkol naman doon sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas at iba pa, at isasama na yung mga utilities, yung kuryente, tubig, na mahalaga na matalakay din at makita natin yung mga dahilan ng mga hindi na mapigil-pigil ang mga pagtaas, no? Yung mga, kumbaga, kung may nararamdaman kami, nakikita kami na pagsasamantala ng mga negosyante, mga kapitalista, ay hopefully ito sa pagbubukas ng taon or ng Kongreso ay matalakay yan, no? Tuloy-tuloy yung mga hearings. At mahalaga din sana, no, na matalakay din yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, dahil ito yung clamor, no, na matagal na hinihiling sa Kongreso, sa administrasyon ni Marcos, kasi hindi kasi sasapat yung mga barya-baryang ibinibigay ng mga regional wage board. So, ang taas na ng porsyento ng inflation mula nung naupo ang Marcos administration, at yung yung pagtaas ng mga bilihin na hindi naman sumasabay yung sweldo ng ating mga manggagawa. So, hopefully masabay din yan na matalakay sa House of Representatives. Kung napirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itong budget para ngayong taon, itong national budget for 2025. Matanong ko lamang kung kontento po ba kayo doon sa kinahinatnan nitong pagpirma nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, ilang probesyon nga, Congressman, ang na-veto ng punong ehekutibo? Siyempre hindi kami kontento, no, dahil wala naman sa kapangyarihan ni President Marcos yung kahilingan na ibalik yung subsidy ng PhilHealth, yung mga tinanggal nila sa DepEd na budget, saka sa mga SUC, sa CHED, at sa sa DSWD. So maganda sana noon ay kung hindi lang nagmatigas ang Marcos administration, binalik niya yan sa BICAM kasi or sa Kongreso, dahil yun doon lang pwedeng kami lang yung may karapatan na magtanggal or magdagdag or ibalik yung mga tinanggal ng BICAM. Kaya dahil napirmahan niya na yan, so gawan na lang niya ng paraan kung paano ma-augment yung mga kinakailangang pondo para sa mga social services. At parang token lang yung ginawa niya, pakitang tao, at hindi naman talaga totoo itong mga pagbibito niya doon sa mga ilang items, no, doon sa idinagdag na mga insertion. 26 billion yan, tapos pinanatili pa din naman yung binito niya doon sa unprogrammed appropriation, walang kwenta to kasi wala naman tong budget pa. Maghahanap pa ito ng savings. Kaya yung, halimbawa, yung sa AKAP, no, hindi rin naman ito natanggal, no, at hindi rin, tignan pa namin yung guidelines kung paano ito ipatutupad. So tingin natin hindi rin naging signifikante yung mga binito ni President Marcos doon sa budget. So, sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Kaya naman po, kahit Pasko, kaming lahat ay nagtrabaho upang pag-aralan ito. Ito po ang ipapasang General Appropriation Act ngayon. Kasama na ang mga veto ay resulta ng aming pagdinig sa inyong tugon. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo, alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. While the final version of the budget reflects many of our shared priorities, some provisions required careful scrutiny. The Filipino people have spoken. Every centavo must go to programs that truly uplift lives, strengthen communities, secure the future development of the Philippines. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels
and upper middle income status. However, the executive branch is one with the people in raising concerns over appropriations that are not consistent with the country's development plan and responsive to the needs of the people. After all, it is our people whom we serve. We take our role as stewards of our taxpayers' money seriously. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways, and those under the unprogrammed appropriations, which increased by 300%. We shall also pursue conditional implementation on certain items to ensure that the people's funds are utilized in accordance with their authorized and stated purpose. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program, or AKAP, to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries, while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. This approach is anchored on a simple yet profound truth. The appropriation of public funds must not break the public trust. In the exercise of our budget execution function and our duty to ensure prudent fiscal management, we ensure that all increases in appropriations and new budgetary items shall now be subject to cash programming, applicable budget execution rules, and vetting and approval of the concerned offices. This way, we guarantee that these programs and projects are implementable and will redound to the benefit of our people. Titiyakin namin na mananatiling prioridad ang social services. Kasama na rin dyan ang edukasyon ayon sa mandato ng ating saligang batas. Pati na rin ang kalusugan. Sisikapin din po natin na ipagpatuloy at ipapagpapatupad ang ating economic services, kasama ang infrastruktura at agrikultura, upang mapalakas pa ang ating ekonomiya at malabanan ang kahirapan na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kalamidad. Titiyakin namin na maipapatupad ang mga plano upang maipababa ang presyo ng pagkain, lalong-lalo na ang bigas. Itutuloy namin ang mga hakbangin upang mapunan ang kakulangan sa mga gusaling pampaaralan at ang mga computer ng mga eskwelahan. Sisiguruhin natin na tuloy-tuloy at mas lalawig pa ang mga benepisyo ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng PhilHealth. Through this budget, we will also prioritize green investments and disaster preparedness to safeguard our environment and ensure resilience against disasters. We shall drive innovation and enhance trade and investments to create more quality jobs and to improve productivity. To sustain these efforts, we are advancing governance reforms. We shall continue to improve our systems for a more efficient, transparent, and accountable government. Through digitalization, we shall streamline services, reduce bureaucratic delays, and combat corruption. Sa aking mga kasamahan sa pamahalaan, nais kong ipaalala ang ating tungkulin sa bayan. Gamitin natin ng wasto ang pondo ng ating bayan. Siguruhin natin na agarang masimula ng mga proyektong napopondohan at matapos ito ng naaayon sa programa at pondong inilaan dito. So as we close this year and step into a new chapter, let us remind ourselves of our shared responsibility. Nation building is not the work of government alone. It is a partnership that we make with every single Filipino. With unity, with determination and a clear vision, we can achieve a future where progress is felt in every home, in every community,
every corner of this archipelago. Together, let us build a bagong Pilipinas, a nation of genuine and shared prosperity. Maraming salamat sa inyong lahat at siguro maaari pa rin bumati ng maligayang Pasko.